Halika't silipin natin ang isang koleksyon ng mga dokumento na umiikot sa isang pangalan lang, Narciso Olalo. Ating tatalakayin yung sinasabi niyang misyon, yung kapangyarihan daw niyang magpagaling, at syempre, yung mga hula niya tungkol sa ilan sa mga pinakamalaking sakuna na tumama sa atin. Simulan natin sa isang tanong. Isipin niyo to. Paano kung yung mga malalaking sakuna na nararanasan natin sa buong mundo, paano kung hindi lang pala yun basta nagkataon? Ayon sa mga source na hawak natin, baka may mas malalim pa itong kahulugan, isang babala. At dito na nga pumapasok yung sentro ng ating pag-uusapan ngayon. Kasi may isang tao na ayon sa mga dokumentong ito ay hindi lang basta nagbibigay ng opinyon. Sinasabi niyang siya raw mismo yung pinili para ihayag ang sagot sa lahat ng to. At ang taong to, walang iba kundi si Narciso Olalo. At itong quote mismo na galing sa mga dokumento ang naglalarawan sa papel niya. Ang #1 na kasangkapan na pinili ng Diyos. Bigat, di ba? Okay, so tara na't kilalanin natin kung sino nga ba si Narciso Olalo base sa mga tekstong ito. Ano ba talaga ang papel na ginagampanan niya? So eto, importante to. May paglilinaw kasi agad. Hindi raw siya dapat tawaging propeta. Ayon sa mga nakasulat, tinanong niya raw mismo sa Diyos kung ano ang itatawag sa kanya. At ang sagot daw, calling. Parang isang instrumento, isang sisidlan na direktang tinatawagan para maghatid ng mensahe. Ngayon, pumunta naman tayo sa pinakapuso ng misyon niya. Dahil meron daw isang utos na siyang pundasyon ng lahat ng ginagawa niya. At eto na yun. Ito ang pinakasentro ng lahat. Zero. As in, walang bayad. Ayon sa mga teksto, yung pagpapagaling niya, yung pangangaral, kahit anong gabay na ibigay niya, dapat libre. At linawin natin, hindi ito suggestion ha. Isa raw itong direktang utos mula sa Diyos. At ginagamit ng mga source itong patakaran na to para gumuhit ng isang napakalinaw na linya. Sa isang banda, andyan yung misyon ni Okpilalo. Libre at galing daw sa sarili niyang paghihirap. Tapos sa kabilang banda, kinukumpara siya sa ibang mga lider ng relihiyon na actually, prangkang tinatahog sa mga teksto na mga bulaang propeta na kumikita raw mula sa salita ng Diyos. So, paano raw ito napapatunayan? Well, sinasabi sa mga dokumento na binigyan siya ng 3 very specific na kapangyarihan na tinatawag pang ang kanyang divine backups. Ito yung 3 divine backups na binigay raw sa kanya. Una, yung nagpapagaling na boses. Pangalawa, yung kapangyarihan ng isip na may medyo kakaibang twist. At pangatlo, yung paunang kaalaman o yung abilidad na makita ang hinaharap. Okay, etong kapangyarihan ng isip, medyo wild to. Inilalarawan siya bilang parang isang spiritual X-ray vision. Isipin mo, yung kakayahan daw na makita yung buong moral history ng isang tao, buhay man siya o kahit matagal nang pumanaw. Ito raw yung isa sa mga hindi matatawarang tanda ng kanyang koneksyon. Okay, sige, dito na tayo sa mga example. Tingnan natin yung mga sinasabing hula at yung mga totoong pangyayari na sinasabing katuparan ng mga ito. Unang ebidensya, isang direktang quote mula sa isang mensahe na natatanggap daw niya. Klaro yung babala, di ba? May darating na malakas na lindol na tinansya pa na more or less 7 ang lakas. At dito natin makikita yung connection. Ayon sa source, yung mensahe dumating noong June 2013. At ilang buwan lang ang lumipas noong October 15, 2013, boom! Isang 7.2 magnitude na lindol ang yumanig sa Bohol. Yon daw yung katuparan ng hula. Sunod naman, yung tungkol sa bagyong Yolanda. At pakinggan niyo yung detalye ha, hindi lang basta may trahedya. Ang sabi, magkakaroon ng kakulangan sa kabaong. Sobrang specific nun. At dito makikita natin ulit yung pattern. May mensahe raw na natanggap noong Oktubre. Pagdating ng Nobyembre, alam na nating lahat ang nangyari. Tumama ang Super Typhoon Yolanda, isa sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. At meron pa, ito naman, isang babala tungkol sa pagguho ng isang bundok. Napakadirekta ng utos. Sabihin mo sa mga taong laging handa. At dito sa huling example natin, yung babala tungkol sa landslide ay natanggap daw noong October 2019. Pagdating ng July 2020, isang napakalagim na landslide sa isang minahan sa Myanmar ang kumitil ng mahigit 160 na buhay. Ito na naman daw ang katuparan ng propesiya. So okay, para saan ba lahat ng to? Bakit may mga ganitong hula at kapangyarihan? Ano ang pinaka-purpose ng lahat?
Dito na tayo papunta sa huling bahagi. Napakalinaw ng sinasabi rito. Ang pinakalayunin daw ng lahat, yung pagpapagaling, yung mga hula, yung libreng serbisyo ay nakatutok lang sa isang napakalaking kaganapan, ang paghanda para sa second coming. At kasama ng babala, siyempre, mayroon ding malinaw na daan. Ayon sa mga teksto, ito yung 3 hakbang na dapat gawin. Magsisi, magbago, at manampalataya. 3 simpleng salita, pero yan daw ang sentro ng huling mensahe. At itong huling quote parang buod na ng lahat. Isang matinding babala, pero kasabay nito, isang pangako. Walang matatakasan, pero para sa mga tunay daw na naniniwala, wala dapat ikatakot. Kaya iiwan natin kayo sa tanong na to. Sa panahon natin ngayon na puro siyensya, puro data, puro impormasyon, ano pa nga ba ang lugar ng isang kwentong tulad nito? Isang bagay na, aminin man natin o hindi, talagang mapapaisip ka.